Pinaliwanag na ng mga magagaling na abogado, mga kababayan, na kapag natapos na yung term ng Congress, which is 19th Congress at now 20th Congress na, paulit-ulit na pinaliwanag ng Korte Suprema ng mga gagalingan na abogado na pilit ititwist na mga hinayupak na yan dahil gigil na gigil sila kay Sara Duterte dahil nga siyempre threat si Sara Duterte pagdating ng 2028 at gusto nilang burahin sa mapa, sa political spectrum, ang mga Duterte, di ba? Paulit-ulit ang sinasabi, tapos na. Kahit ano pang impeachment complaint, hindi pwedeng ituloy. Diba? Isinusulong, ito, nagsalita na itong mga justices, no? Si Supreme Court Justices Hernando Inting at yung si Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando and Henry Jean Paul, okay? Ay have issued separate concurring opinions where they said the impeachment complaints are deemed terminated when the term of a Congress expires and trial cannot continue. So nanindigan ang Korte Suprema na wala na, terminate na. Hindi na pwedeng i-continue etong impeachment na sinusulong nila o ginigiit ng bangag administration ng mga julul dyan sa Kongreso at sa Senado, mga ilan-ilan na lang sila dyan, para daw, si Diliman nagngaw-ngaw na dapat daw ay tignan ng Korte Suprema yung mga, may errors or something. Tapos, di ba, nag-file sila ng motion, nagrally-rally yung mga yudiputa, dira sa labas, yung mga alpotera, na mga ngiwi ang mga pagmumuka na gusto nilang, talagang ipa-impeach nga itong si Inday Sara. Ngayon, mga kababayan, dapat ba tayong dapat ba tayong mag-alala? Hindi. Tapos na yan, pinaliwanag na ni Harry, pinaliwanag na ni Congressman ni Senator Marcoleta yan. Kaya nga kanina, di ba? Sabi ko sa inyo, naglabas na ng statement, okay, ang Supreme Court Justice at yung Associate Justices na hindi na pwedeng ipagpatuloy yan kahit maglupasay ang mga hinayupak na yan. Okay? Hindi na pwedeng ipagpatuloy dahil hindi pwedeng, pinaliwanag na ng mga magagaling na abogado, mga kababayan, na kapag natapos na yung term ng Congress, which is 19th Congress at now 20th Congress na, paulit-ulit na pinaliwanag ng Korte Suprema ng mga gagalingan na abogado na pilit ititwist na mga hinayupak na yan dahil gigil na gigil sila kay Sara Duterte dahil nga siyempre threat si Sara Duterte pagdating ng 2028 at gusto nilang burahin sa mapa, sa political spectrum, ang mga Duterte, di ba? Paulit-ulit ang sinasabi, tapos na. Kahit ano pang impeachment complaint, hindi pwedeng ituloy ng Senado, di ba? At hindi pwedeng susunod-sunod din ang mga senador sa Congress. Kahit pa, mga kababayan, na ipasa na sa Senado yung mga articles of impeachment na yan. Sinasabi ng Supreme Court na hindi continuing bodies ang House of Representatives, di ba? Kaya hindi pwedeng ituloy yung kagustuhan nila. Kasi ibig sabihin, done. It's over. Reset. Gusto nila next year na naman. Pero kita ninyo, nagbabayad na naman sila ng magrarally. Yan lahat ay optics lang. Optics lang lahat ang ginagawa ng lalo na yung kung mga hudas diyan sa Congress, yung mga makakaliwang grupo, okay, yung mga alpoterang bangag. Kasama na yan, tawagin na natin sila lahat ng alpotera. Kasi hindi pwede. Dahil nakalagay nga pa ulit-ulit na nakalagay sa Constitution unless na maging barbaric na lang tayo. Wala nang konstitusyon, wala nang tayong batas, magkagata na lang tayo, matiraang matibay. 'Di ba? Expired na nga eh. Tapos na yung 19th Congress. Paulit-ulitin sa interview ko kay Harry Roque. Kaya wala na rin hindi tayo pwedeng mag-alala palangga na may impeach si Inday Sara. Final na yan. Sinabi na ng Korte Suprema, di ba? Ng Supreme Court. So kung gusto talaga nila, mga kababayan, okay? Next year. Kasi hindi na nga tapos na. Paulit-ulit yung mga hinayupak na ito, mga kababayan, kasi nga gusto talaga si Lisa Tanas ang nasa likod niyan. Kahit pilipitin pa nila, bulagin nila lahat, bayaran nila yung mga hinayupak dyan sa Congress na yan. Tapos na po ang impeachment case kay Inday Sara
ngayong taon dahil binasura na yan. So yung nakikita nyo na nagrarally na umiepal na yan ay mga bayad. Pinalawanag na ni Justice, was it Justice Inting? Kahit sinasabi nila, oh, may Senate rule naman na pwede daw nila kunin yung, tawag dito, yung pwede nilang ituloy itong impeachment ni Inday Sara. Hindi na pwede. Hindi na. So, ang magiging problema kasi na pinapaliwanag ng Korte Suprema dahil na kailangan ng 2/3 votes, di ba? Hindi pwedeng ipagpatuloy, okay, yung impeachment trial dahil mga bagong new sets of senators siyang mga yan and Congress. Ang bobobo kasi ng mga ito kahit hindi ka abogado, basahin mo lang yung batas. At syempre magbobotohan na naman sila, di ba? 2/3 of, votes para i-convict. Not convict, what do you call that? I-push nila itong impeachment na to or para ma-convince pala, not convict, para ma-convince nila itong mga hinayupak na kongresista na ito, 'di ba? Mag-file na lang kayo sa susunod na siglo. Susunod na siglo, 'di ba? Ang pagtutunan niyo ng pansin, yung mga hinayupak kayo, yung biyahe na naman ni Bangag Jr. Ngayon pupunta sa India. Diba? Meron naman siya. Ano gagawin mo sa India? Ano bang merong hayop sa India? Magpapabottom ka ba doon, Bangag? Alam nyo ba, mga hitad? Napanood nyo ba yung aming, yung group namin kanina? Aba, mga atse. Di may chismis muna tayo. Mag-break muna tayo ng konti. Sabi ni Unknown, mga lawbreaker. Yeah, they're lawbreakers. Alam nyo ba, mga atse? Mga hitad, may chika boom boom ako sa inyo. So kanina, I hope napanood yung medyo mahaba lang yung aming panel discussion with my team Alindog. Pag may time kayo, silip-silip lang kayo or makinig kayo, gawin nyo kaming radyo. Marami kayong mapupulutang aral dyan. So itong si Dean Chase, mga kababayan, ay kasama namin sa panel discussion at may audio-video na pinarating sa kanya na may isang opisyal ng gobyerno, baka Bangag ito, hindi natin alam, baka si Bangag, na botomesa. Yung mga pokla ko, mga kaibigan, alam nila, paano ko ba explain nyo ng maayos? Na ginabuli ba? Dinitira sa buli, okay? Ay, may gugurgurin ako, ha? Nakita pa kita, ha? Busy ako, ha? Tapos nakita kita, okay, I will gurgur you now. Ay, hindi, baka mali ito, baka mali. Okay. Hi, Sita Sanchez. Okay. So, merong nakuha si Dean na sinend sa kanya na nakatuwad daw. Oh my God, kadiri. Kailan ko ba ikwento ito? Na binubottom, okay, itong boylet na leader daw So, leader, pwedeng si Bangag. O, pwede pa. Leader ba sa gobyerno? Tapos, sa background ay maririnig ang boses ni Lisa Tanas. So, ito na ba ang mga orgy moments nila? We don't know. Okay? At hindi natin pwede ilabas sa video yan. Ay, hindi natin pwede ilabas yan sa yung mga ganyan. Bawal yan. Gusto nyo ba makita? Kadiri. Ano yun? Ritual? Siguro yun, sabi ni Marigold. Alright. Di ba yun ang mga chika bumum namin na na-miss nyo kanina mga atche, mga palangga. So, may binobottom, yun ang term ni Din May binobottom, tawag pala doon, bottom at saka top. Okay? Sabi ni Benjo, tinotorbong opisyal ni Bangag. Mag-isip nga kayo ng maayos na word doon. Sa Pornhub, baka pwede, sabi ni Josie. Ikaw baka nagpo-Pornhub ka. Basta may pinapatuwad daw itong, oh my God. So, I don't know, di ba? Kung pwede natin ipasa-pasa ng private yan. Tinotorjak. Ayan, I think that's the right word, sabi ni Nora Sakin, okay? Liz Vergara, nakita mo ba yung video? Ayoko na muna mag-comment dyan, palangga. Tinotoro daw. Ang daming word. Sabi ni Rayson, ay Rayson, gising ka pa. Anyway, yun ang marites natin. Sino kaya yon? Sino ba yung mga binabae dyan sa na yan? Marami kasi mga binabae dyan But anyway, abangan nyo na lang kung makaka-receive kayo ng private copy sa inyong mga email. I don't know. Okay. My email is marlicannetwork@protonmail. Teka muna. Diyos ko, muna tayo. Mag-lipstick muna tayo, mga hitad. Okay? Nakalimutan natin ang ating Iconic Claire Collective. Be iconic, be the revolution. Alright. Ayan. So ngayon, mga kababayan, Diyos ko po, bottom-bottom, ang aga-aga mo, Marlica.
Nambubulabog ka ng buhay ng may buhay. So ngayon, balikan natin yung issue dito sa paglalamyerda ni Bangag, no? Pupunta siya ng India. Nakita niyo, binabaha kayo dyan, di ba? Krisis sa ating bayan. Hindi kayo makabili ng pagkain, ang taas ng presyo, gasolina, lahat. Ano pa ba? Talamak ang smuggling nila ng gobyerno. Talamak ang lahat. Tignan mo nga, yung PGH. Hindi makapasok ang ating mga kababayan dahil overcapacity. At si Bangag pupunta sa India. Bakit na naman sabi yung biyahe doon? Diba? Si Boy biyahe. Pabiyahe-biyahe na lang, ilan milyon ang gagastusin ni Bangag doon sa biyahe na yan? State visit ba yan? Ilan? Airfare, hotel, magpupulburo na naman sila. Convoy, mga allowance ng mga alpotera niyang kasama. Yung mga asawa ng mga cabinet secretaries niya. O yung mga kabit, yun nga, yung entourage, ilang kilo kaya ng pulburon ang bitbit ni Bangag papuntang India, o baka titira na naman sila doon. Imbis na magtipid, babiyahe na naman ang hinayupak. Imbis na ibigay sa inyo, magpatayo ng mga regional hospitals, ibigay ang pangangailangan ng bawat Pilipino, ayun, rarampa na naman at iiwan na naman na siya, bagkatiwalaan na naman itong isa pang hudas na si Bersamin. Di ba? Puro optics lang yan. Yung pag-travel ni Bangag. Wala naman siyang solusyon eh. Anong solusyon? Ano yung mga nakaraan niyang travel? Di ba? Yung mga pledges. Yumaman ba kayo sa pledges? Napunta ba yung mga pledges? Di ba? Wala. Asan na yung mga nag-pledge? Inulat ba ng tara-tara dyan sa communication?